Panginoon. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Okay, good evening pala. Good evening po! Good evening. Good evening po! Good evening. Amen. Handa na po ba kayong magpuri para sa ating Panginoon? Amen. Amen. Kung amen po, let's give our best para sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. You up, you were riding on our praise, being drawn over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We live for praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. As we praise, well I can feel the change. As your presence now invades. Hear the sound of the broken chains. Prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. You live for praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. I am free. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Let's sing the song. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Pwede pa ba natin ito gawin? Come on. Let's give our best clap offering natin sa ating Panginoon. Hallelujah. And let's do this for God's glory. Pwede po ba? Sumayaw tayo para sa ating Panginoon. Well, let's do this. A praise goes up, your rain comes down. Well, lahat po tayo. A praise goes up, your rain comes down. A praise goes up, your rain comes down. Hallelujah. A praise goes up, your rain comes down. Isa pa ba? A praise goes up, your rain comes down. For the last time, let's sing. A praise goes up, your rain comes down. Oh, we shout our praise, we celebrate the King of Glory enter in. You are riding on our praise. Oh, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Pwede po ba for the last time, let's sing this song? Amen. Ibigay natin yung pinaka-the best para sa ating Panginoon. A praise goes up. Let's do this. Your rain comes down. Kapag nagpuri tayo sa ating Panginoon. A praise goes up. Your rain comes down. Let's sing our praise. A praise goes up. Your rain comes down.
Our praise goes up, your rain comes down. Pwede po ba yung mga nandito lang? Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Yung mga nasa gitna naman po. Our praise goes up, your rain comes down. Isa pa po. Our praise goes up, your rain comes down. Lahat po tayo. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Oh, we shout our praise, we celebrate the King of Glory entering. You are riding on our praise, oh Lord. Turn it up, be sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, be sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Amen and amen and amen. Thank you, Jesus. Continue praising our God. But before that, I just want to read a verse in Romans 12:1. It says, "Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship." So as we sing this song, can we pray to God that this will be our prayer, that Lord, hear us, that this is our living sacrifice, Panginoon. We can lift our hand. We can sing this song with all of our heart and tell to God, Lord, here I am. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Create in me, O God. Create in me a heart that is clean. Hallelujah, Lord. 'Cause I want to be who you want me to be. Depths of my soul are yours, Lord, to mold. 'Cause I want to be who you want me to be. Holy Spirit, fill me, overwhelm me. Holy Spirit, Holy Spirit, use me. Yes, Lord. For your glory. Yes, Lord. Here's my life. Let it be a living sacrifice. All that I am, surrender into your hand. I surrender.
no matter where. Yes, Lord. Lord, I will go where you want me to go. Holy Spirit. Holy Spirit, fill me. Overwhelm me. Holy Spirit, use me for your glory. Oh, here's my life. Let it be a living sacrifice. All that I am, surrender into your hands. I surrender. Here I am. Oh, Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrender into your hands. I surrender. Yes, Lord. I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. Lord Jesus. Here's my life. Yes, Lord. Let it be a living sacrifice. All that I am, surrender into your hand. I surrender. Here I am. Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrender into your hand. I surrender. Once more. Here's my life. Can we lift our hand as we sing Let it be a living this song as telling to God, Lord, here I am. All that I am, surrender into your hand. Here I am. I surrender. Here I am.
Oh Jesus, let your will be done in me. All that I am, All that I am, surrender into your hand. I surrender. Here's my can we lift our hand? let it be a living sacrifice. All that I am, surrender into your hand. I surrender. Here I am, Here I am. Jesus. Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrender into your hand. I surrender. Yes, Lord. Can we lift our hand? And can we pray? Can we sing our prayer? Can we tell our prayer to God that, Lord, whatever circumstances, whatever situation you're in, you can tell to God, you can surrender it to God. So, say your prayer, and I know that the Lord will hear your cry. Jesus. Yes, Lord. Lord, we thank you, Lord God. So, use us, Lord God. Use everyone, everybody na nandito, Panginoon. Use for your glory, Lord God. Hear their cry. Hear our cry, Lord God. Yes, Lord. Lord, we thank you for this night, Panginoon, at sa aming pagpapatuloy, Lord God, ay ikaw ang mas makilala namin, Panginoon, that this fruit of the Holy Spirit ay mapunta sa amin, Panginoon, maitanim sa amin at may apply namin, Lord God. Lord, as we continue in this service, Panginoon, ay yung presensya mo lamang po ang aming maramdaman, ang maramdaman ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat with your presence as we worship, Lord God. Maraming salamat. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po tayong umupo sa presensya ng ating Panginoon. Once again, palakpakan po natin ang ating Panginoon, yung pinaka-the best na palakpak at pinaka-mataas na palakpak. Hallelujah! And bago po tayo dumako sa ating word, sa word ng Lord, meron po muna tayong mapapanood na isang prepare po ng ating mga new shakers kung tawagin nila. So let us all welcome. Ay, ready na po ba? Let us all welcome the new shakers. Palakpakan po natin sila. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again.
forever safe in the Savior's hands. You are more than words could say. I follow you, Lord, for all my days. Fix my eyes, follow in your ways. Forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, never ending. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. In the midst of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down to set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, never ending. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are my freedom. We lift you higher. You are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, never ending. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh. Check. God is good and all the time. Yung mas malakas nga po, God is good and all the time. Amen. Sige po, lahat ng mga bata, punta na po kayo dun sa may likod at meron po kayong pag-aaralan doon, may magtuturo po sa inyo. Sige po, for today, nasa 8 na po tayo ng ating simbang gabi. Sabihin mo nga sa iyong katabi, masaya ako dahil nakaabot ka dito. Amen. Yung una na sound. Wait lang. Nasa ilalim tayo ng kwan. Napag-usapan po natin ang check. Napag-usapan po natin ang patungkol sa love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, at ngayong gabi ay pag-uusapan po natin ang gentleness. Sabihin nyo nga po, gentleness. Yung mas malakas, gentleness. Okay? So, ang tema po natin for tonight ay breaking walls with your gentleness. Amen? Kasi sa buhay po natin, marami po ang kailangang mabasag. Minsan pati yung mga attitude natin na hindi okay,
kailangan pong mabasag, kailangan pong mawala, kailangan pong maalis para mas maging karapat-dapat po tayo sa ating Panginoon. So ito pong pag-uusapan natin na ito ay mababasa natin sa Philippians chapter 4, verse 5. Tingnan natin, sabi po niya dito, let your gentleness be evident to all, the Lord is near. Amen? Basahin nga po natin na mas malakas, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. Amen. So si Lord po mag-bless na kanyang salita. Let your gentleness be evident or be seen to all. So ina-encourage tayo ng Bible, ina-encourage tayo ni Apostol Pablo na dapat po yung gentleness natin, yung kahinahunan natin ay dapat nakikita. Hindi po natin itinatago, dapat ipinapakita natin kung gaano tayo ka-gentle sa lahat ng pagkakataon. Kaya sabi ni Apostol Pablo, let your gentleness be evident, be seen sa lahat ng pagkakataon dahil ang Panginoon ay malapit na ang kanyang pagbabalik. So next tayo. So what is gentleness? Ang nakita ko po patungkol sa gentleness is the quality of being kind, tender, and softness of action. When it comes to softness of action, hindi po yung ganon ha. Ang softness of action, alam na po natin kung anong gagawin natin kapag meron tayong mga problema, alam natin kung ano yung mga styles natin, actions natin kapag nasa kalagitnaan po tayo ng trahedya. Kaya sabi ng Bible, or ang meaning ng gentleness ay pagiging soft, or pagiging tender, or pagiging kind. Amen. Amen. Sige, next. So, dito na ilagay ko mga kapatid, walang maidudulot na maganda ang pagiging mayabang o palalo. So, may mababasa tayo mamaya na verse. Nilagay ko dito na walang maidudulot kapag tayo po ay palalo or may mayabang po tayong pag-uugali. The Bible says, kinasusuklaman ng Panginoon ang mayayabang. Tingnan mo ngayon katabi mo. Amen. Hindi yan mayabang ha? Amen. Wala pong mayabang dito. Amen. Why? The Bible says, kinasusuklaman ng Diyos, ayaw ng Diyos ang taong mayayabang at tiyak na sila ay parurusahan. So isang sabi ng Bible, promise ng Bible, kapag ikaw po ay mayabang, talagang wala kang karapatan sa harapan ng Diyos. Even the Bible says, ang nagmamayabang ay ibabagsak at ang nagpapakumbaba ay itataas. So ang kailangan po natin sa buhay natin, whatever na nangyari or ano man yung natamo mo or ano man yung nasa taas ka ng position, mataas yung position mo, the Bible says, we need to humble para mas itataas tayo ng Lord. Pero kasi kapag tayo po ay nagmamataas, come on, tingnan niyo ito ha, kapag tayo po ay nagmamataas, kinasusuklaman tayo ng Lord. Amen? Ayaw ng Lord ng mayabang. Sabi mo sa iyong katabi, ayaw ng Lord ng mayabang. Hindi porket ikaw ay graduate na, magmamayabang ka na. Hindi porket ikaw ay professional na, magmamayabang ka na. Even sa aming mga pastors, hindi ay iglesia kami hinahawakan at lumalago ang church, magmamayabang na kami. Hindi pwedeng ganon. Kasi kapag magmamayabang tayo, ibabagsak tayo ng Diyos. Kaya kailangan pa rin po natin ang pagpapakumbaba sa lahat ng pagkakataon. Amen? Amen? Sabi mo sa iyong katabi, magpakumbaba lang tayo kapatid. Pangalawa, na walang maidudulot, sige, walang maidudulot na maganda ang taong palaaway at taong walang habas magsalita. Yung kapag magsalita siya, yung walang preno. Okay? Yung magkikita pa lang, ang pangit mo talaga. Ganun ba? Sasabihin niya agad-agad yung nakakasakit. So sabi nilagay ko dito mga kapatid, walang maidudulot, mga pamangkin ko to mga to ha. Baka pastor dahil so datoy da. Walang maidudulot na maganda ang taong palaaway. Amen? Sabihin mo nga, palaaway. Tingnan natin itong mga verses na ito na isinulot ni King Solomon. Pag-usapan natin ito. Sabi ng Bible, ang mapagpasensya at mahinahon magsalita ay makapanghihikayat ng mga pinuno at kahit na may matitigas na puso. So kapag daw po tayo mahinahon tayong magsalita. Amen? So maganda po na tayo po, alam natin kapag tayo po ay mahinahon sa pagsasalita. Pangalawa, sabi niya, huwag kang kakain ng labis na pulot at baka magsuka ka. Yung bang honey, pulot po kyutan, okay? Yung honey, mas alam niyo naman po yung honey kasi baka magsuka daw po tayo. In verse 17, huwag kang dadalaw ng madalas sa iyong kapitbahay. Sino pong ganito?
Palaging pumupunta sa kanyang kapitbahay. Tingnan nyo ha, baka magalit siya at sa iyo ay magsawa. Ikaw ba naman, tapos mamamasyal ka pa araw ng kainan? Magagalit talaga, magsasawa talaga yung kapitbahay mo. Pangatlo, ang taong sumasaksi ng kasinungalingan laban sa kanyang kapwa ay nakakapinsala tulad ng espada, pamalo at pana. So, I want you to know this mga kapatid. Kapag tayo po ay magtitestify, magsasabi ng hindi katotohanan, ayaw po ng Lord yon. Na magsasabi ka ng hindi totoo, ayaw ng Lord yon. Amen? Sabi niya dito, para tayo nakakapinsala sa isang tao gaya ng espada or gaya ng pamalo or gaya ng pana. So, merong nasasaktan. Amen? Kaya huwag kang magsasabi ng hindi totoo. Amen? Why? Sabi ng Bible, ang ama ng kasinungalingan walang iba kundi si Satanas. So kapag tayo po ay nagsisinungaling, delikado tayo. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, iwasan nating magsinungaling. Okay, next tayo. Ang pagtitiwala sa taong hindi mapagkakatiwalaan sa oras ng pangailangan ay walang kwenta tulad ng paang pilay o ngiping umuuga. Na-try nyo na po yung may ngipin kayong gumagalaw-galaw? Di ba? Kung may ngipin kang gumagalaw-galaw, walang silbi yun. Kasi masakit na nga, hindi pa makanguyan ng gusto. So, ang sabi ng Bible, ang talino talaga ni King Solomon, sabi niya, walang silbi daw. Dito naman na kayo nakatingin sa mga bata. Pwede bang, adya, doon na lang kayo sa likod? Oy. Mga anak, punta nga kayo doon sa likod. Doon kayo sa likod lahat, ha? Sige. Kunin nyo nga sila, nagbabaka-baka na sila dito sa harapan. Nanood danto tiputot kun kakastadan to de. Agbaka-baka dat tasango. Amen? So, balikan ko natin ito. Ha? Sabi niya dito, wala daw kwenta kapag tayo ay magtitiwala sa hindi mapagkakatiwalaan. Hindi na nga mapagkakatiwalaan, magtitiwala ka pa, naku, para kang isang ngipin na umuuga. 'Di ba ang talino ng ating King Solomon? In verse 20, sabi niya, kung aawitan mo ng masayang awitin ang mga taong nasa matinding kapighatian, ay para mo na rin siyang hinubaran sa panahon ng taglamig. O kaya inilagyan mo ng suka ang kanyang sugat. Sino po dito, ang kapag nandun po siya sa lamayan, ang kinakanta niya ay Totoy Bibo. Ang galing kung sumayaw. Nasa lamayan ka. So, tignan niyo kung gaano katalino si King Solomon. Alam niya kung ano yung nilalagay niya. So, kung nasa lamayan ka, dapat ang aawitin mo ay yung para sa Panginoon talaga. Amen? Amen, hindi na yung masaya. Kasi siyempre, magagalit naman niya. Ato, agrag-ragsak, samot nga namatayan kami mo. Di ba? Amen? Next tayo. In verse 21, kapag nagugutom ang iyong kaaway. Ito na. Sino pong may kaaway dyan? Pakinggan niyo ito mabuti. Kapag nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kapag nauuhaw, painumin mo. Kapag ginawa mo ito, mahihiya siya sa iyo at ang Panginoon ang magpapala sa iyo. So, ang ganda na sabi ng Bible na love your enemies. So, sabi ni King Solomon, pakainin mo. So, kapag pala may mga kaaway kayo, kapag pala may hindi kayo gustong tao, i-treat ninyo. Di ba ang hirap? Ilibre daw po natin. Amen. Kaya awayin nyo lang ako palagi. Tapos lagi nyo akong ilibre. Amen. Pero sabi ng Bible, kapag daw po meron kayong mga kaaway, pakainin mo. Kapag siya po ay nauuhaw, painumin mo. Ito'y matindi na promise ng Lord. Kapag ginawa mo ito, mahihiya siya sa iyo at ang Panginoon mismo ang magpapala sa iyo. Amen? Ang hirap, tingin kayo sa akin mga kapatid. Ang hirap pong pagpalain ng taong kaaway natin. Amen? Hello? Look at me. Ang hirap mo pong i-bless or bigyan ng kahit anumang pagpapala ang taong umaaway sa'yo. Pero the Bible says, pray for those who persecute you. Bless for those who curse you. Di ba ang hirap nun? Pinagsasabihan ka ng mamatay ka na sana. Di ba? Lord, pagpalain mo sila. Amen? Gaya yung ginawa ng Panginoon, pinapatay na ang Panginoon, ipinako na ang Panginoon. Anong sabi niya? Lord, forgive them dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So dapat ganun po tayo. Kapag tayo po ay sasabihan ng hindi tama, ika-curse ka nila at sasabihin mo lang, Lord, forgive them. Amen? Amen? Ito yung kalidad.
ito yung katatao ng isang banal na spirito na meron sa atin. Pagiging gentle sa lahat ng pagkakataon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Next, sabi niya dito, kung paanong ang hanging habagat ay nagdadala ng ulan, nagdadala naman ng galit ang naninira ng kapwa. So, mag-ingat po tayo sa sinasabi natin sa ating kapwa. Amen? Mas mabuting tumira ng mag-isa sa bubungan ng bahay kaysa sa loob ng bahay na kasama ang asawang palaaway. Sino po dito ang may asawang palaaway? Amen? Pagdating, pag mag-usap pa lang kayo, away na ng away. So sabi ni Solomon, pero tingnan ninyo ha, sinabi ito ni Solomon, pero meron siyang 700 na asawa. At meron siyang 300 na kabit. Ganun po ang buhay ni Solomon. So sabi niya, mas mabuti pa na mag-isa na lang ako sa bubong ng bahay ko kaysa kasama ko tong bungangera na ito. Amen? Almost 1,000 yung kanyang nakakasama. Kaya ito yung sinabi niya. Amen? Pero huwag niyo pong tutularan si Solomon. Iba po yung time nila noon, iba po ngayon. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, iba ngayon. Amen. Next tayo mga kapatid. How can we show gentleness to someone? So paano na natin may papakita ang pagiging mahinahon sa ating kapwa? Amen. Number 1, be patient. Okay, sige, next mo na lang. Be considerate of others' feelings and needs. Speak respectfully to everyone. Seek peace. Act with tenderness and love. Remember the golden rule. Treat others the way you would like to be treated. Okay? Ganito lang. Kung gusto mo na i-treat ang bawat isa, kung gusto mo na ipakita ang gentleness, gawin mo ito mga bagay na ito. Maging patient ka lang sa kanila. There are times na nawawala talaga yung patient natin. Sabi ko nga, ang hirap maghintay, pero God is just telling you, the best is yet to come. The best are in God's time. So kapag pipilitin mo yung gusto mo lang, hindi yan the best. Ang the best po ay nasa timing ng Panginoon. Kaya wag po nating pipilitin ang isang bagay. Pangalawa, nakalagay dito, respectfully to everyone. Mas matanda man o mas bata yan, mas professional ka man o hindi, ang gustong makita ng Lord sa'yo is the way you talk to other people. Dapat gentle ka pa rin at meron pong respect. Amen? Amen. Number 3, be considerate of others' feelings and needs. So kailangan po natin tignan din kung ano yung mga nangyayari around them. Para alam din natin ilugar ang ating sarili. Napakinggan nyo na po yung kaming mga pastor, sometimes ang nilalagay po namin, sabi nila, kailangan mong ilagay yung sapatos mo sa kanilang paanan. Okay? Which means, sa lahat ng pagkakataon, inuunawa at uunawain namin ang mga tao sa lahat ng pagkakataon. Amen? So, ganun din po dapat tayo unawain natin ang bawat isa. Next tayo. Sige, next na. In Colossians chapter 3, verse 12 to 14. Basahin po natin ng mabuti ito mga kapatid. Sabi ng Bible, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. So inaituro ko sa inyo ito nung nakaraang araw na kailangan daw po nating isuot. Sabihin nyo nga po, isuot. Isuot ang gentleness sa buhay natin kasi minsan nga, pati nga yung pananalita natin, hindi maayos. Amen? Tika sa akin, look at me. Sino pa po sa inyo dito ang nagsasalita ng masama? Diba? Meron pa? Makabadag ka, titakki ka, makasao ka pa'y, makarasaw ka pa'y, diba? Hello? Sometimes, isa sa mga gustong makita ng Lord sa'yo is yung changes the way you speak to other people. Amen? Pastor, meron kasi nagsabi sa akin na yung pagsasalita niya ng masama ay nakaugalian niya na lang or parang, ang tawag dito? Expression niya na lang. Pero sabi ng Bible, yung lumalabas sa bunganga mo, galing sa puso mo. Amen? Kaya kapag galit ka, galing sa puso mo yan. Kapag nagsasalita ka ng kahit ano, galing sa puso mo yan. So kapag nagsasalita ka ng masama, hindi yan expression.
Lumalabas yan galing sa puso mo talaga. So we need to be careful sa lahat ng lumalabas sa bunganga natin. Amen. Sabihin nyo, bakit? Sabihin nyo, bakit? The mouth that you are using for cursing people is the mouth that you are using for praising God. Kaya kailangan mong ayusin kung paano mo gamitin ang bunganga mo. Sasabihin mo, kay buti-buti mo, Panginoon. Pagtalikod mo, di ka pala matay. Di ba ang pangit? Amen? So, itong mouth na ito, na ginagamit natin sa pagpipray, sa pagpupuri sa Panginoon, use it to glorify God. Amen? So, sabihin mo sa iyong katabi, huwag ka nang magsasalita ng masama. Amen? Hindi ko alam kung may nagsasalita pa ng masama. Pero kailangan nating bantayan at alisin yon. Verse 13, bear with each other and forgive one another. If any of you has grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. And overall, these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. So, hindi daw po natin magagawa ang pagiging gentle, ang pagiging kind, ang pagiging compassion kung wala ang love sa atin. Because love binds us all. Amen? Ang love po ang magbabind sa atin lahat. Kaya kailangan po natin mabuhay sa totoong pagmamahal. Gaya yung pinag-uusapan natin nung day 1. Kung hindi mo napakinggan yung day 1 natin, balikan mo. Meron naman sa Facebook natin, balikan mo yung day 1 patungkol sa love para makita mo kung ano yung totoong true love. Amen. Amen. Hindi mo kasi magagawa magkaroon ng patience, hindi mo makakayang magkaroon ng compassion to other people kung wala ang true love sa'yo. Palakpan po natin ang ating Lord. Come on, the best na palakpak kay Lord. So mabuhay tayo na merong gentle heart, amen? Meron true love, merong humility, may compassion sa lahat ng mga tao at pagiging mabuti at pagkakaroon ng pagtsatsaga. Sabi niya, tingnan niyo verse 13, bear with each other. Sabi niyo nga po, bear with each other. Look at me. Bakit niya sinabing bear with each other? Kasi yung ugali mo, iba sa ugali ng katabi mo. Amen? Yung ugali ko, iba din yung ugali mo. So sabi ng Bible, kasi iba-iba tayo ng ugali, we need to bear each other. Kailangan nating unawain ang bawat isa. Amen? Ang bilis mong ang tawag dito, ang bilis mong magtampo. Ang bilis mong magalit. Magagalitin ka pa. Meron lang siyang nasabi sa'yo, nagagalit ka na. Sabi ng Bible, bear with each other. Magtulungan tayo kung paano mabuhay ng tama. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, magtulungan lang tayo. Amen. Next tayo. Number 1. Okay, number 1 na tayo. Intro pa lang po yun. Number 1, be gentle in dealing with people. Tingnan natin itong verse na ito. Pwede po ba nating basahin lahat? 1, 2, 3, go. Ako na lang. But to you who are willing to listen. Sino dito ang gustong makinig? Amen. Sino dito ang gustong makinig? So sabi ng Bible, sa ikaw na gustong makinig, I say, love your. So dapat tayo mga Kristiyano, wala tayong kaaway. Amen? Amen? Dapat wala tayong kaaway dito sa part na ito. Amen? Baka may kaaway pa kayo. Dito sa part na ito, baka may kaaway pa kayo. Amen? Dapat wala tayong kaaway. Amen? Kahit sino pa yung umaaway sa atin. The Bible says, love your enemy. Di ba ang hirap? Ang hirap maging Kristiyano pero masaya. Amen? Di ba? Kaya sabi sinilagay ko dito mga kapatid, be gentle in dealing with people. But to you who are willing to listen, pero kung hindi ka, ayaw mong makinig sa sasabihin ko ngayon, bahala ka. Pero ito ay salita ng Lord para sa'yo. Sabi niya, I say, love your enemies. Do good to those who hate you. Di ba? Gumawa ka ng mabuti sa mga taong may ayaw sa'yo, sa mga taong sa'yo. Hanapin mo na sila. Kung merong may galit sa'yo, hanapin mo sila, gawan mo ng tama. Hindi mo nang tatanungin, may galit ka ba sa akin? May galit ka ba sa akin? Hindi mo tatanungin ganon. Alam mo kung sino ang may galit sa'yo, ilutwam. Amen?
Pero kapag yung tao na yon matalino, bakit kaya niya ako nilutuan? Siguro dati poison na atoy. Di ba? May mga taong ganun. Pero sabi ng Bible, do good. Gawan mo lang ng mabuti ang mga taong may hate sa'yo. Amen. Bless those who curse you. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Na yung mga tao na nagka-curse sa'yo, nagsasabing, di ka pa ilamatay. Di ba? Ganun yung mga curse nila. Namamatay na sana kayo lahat. Mga ganon. Ang sabi ng Bible, bless those who curse you, Lord. Pagpalain mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. That's the prayer of our Lord Jesus Christ nung pinapatay siya. Ikaw ba naman, ipinapako ka na, yung dalawang kamay mo, nakapako pa yung dalawang paa mo, tutusukin pa dito mo, sabi mo lang, Lord, Ama ko, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So every time people will curse you, every time people will do bad things for you, sisiraan kanila, ang sabihin mo lang, pray for them, at sabihin mo, Lord, patawarin niyo po sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen? May natutunan po ba tayo? So it talks about gentleness. Sabi pa niya dito, pray for those who hurt you. Sino po dito naranasan na mabasted? Titingnan ko nga. Anak, naranasan mo ng mabasted? Naranasan mo ng mabasted? Maiwan. Di ba? Maiwan. Bakit? Inaiwan na. Si Riza, asan si Riza? Riza, asan ka? Naranasan mo mang maiwan? Chriselle, naranasan mo na maiwan ano? Ay, 4 kayo. Alam ko, kilala ko lahat yan. Cesar, naranasan mo maiwan ano? Okay. Pero ito, tingnan nyo, pakinggan nyo ito. Pray for those who hurt you. Kapag iniwan ka ng taong mahal mo, di ba ang hirap ipag-pray? Pupunta ka sa kaibigan mo tapos minahal ko naman siya eh. Ginawa ko naman lahat. Di ba? So ang nangyayari, ang hirap ipag-pray ng taong gumawa sa'yo ng mali or nang iwan sa'yo. Tama? Tama o tama? Kaya sinasabi nila, sa isang relasyon, kapag iniwan ka ng taong mahal mo sa ere, magpasalamat ka. Bakit sabihin nyo? Kapag iniwan ka sa ere, mas malapit ka daw sa langit. Amen? Amen? Kaya kapag iniwan ka sa ere, pinabayaan ka sa ere, magpasalamat ka. Kasi mas malapit ka na sa langit. Inilapit ka pa niya sa langit kay Lord. Amen? Remember this, God will remove certain people out of your life to fit the right one. Kaya kapag may umalis, God will add or maglalagay siya ng tamang tao na tama para sa'yo. Amen? Hindi yung may tama sa'yo. Yung tama para sa'yo. Amen? Palakpakan po natin ang ating Lord. So, ang hirap po talagang ipag-pray ng taong gumawa sa'yo ng masakit. Mahirap. Mahirap. Halimbawa, inagaw yung lupa nyo. May lupa kayo na 1 hektarya, tapos ang bentahan 2 million. Tapos inagaw na lang, nasa amin titulo, o wala kayong magagawa. Diba? Sa'yo talaga yon. Sabi ng Bible, pray for those who hurt you. Pray for those, bless for those who mistreat you. Di ba ang hirap? Amen? Ang hirap maging Kristiyano. Sabihin mo nga sa iyong katabi, masayang maging Kristiyano. Amen. Palakpan po natin ang ating Lord. In verse 29, if someone slaps you on one cheek, dito daw, sino dito gusto magpasampal? Sabi niya, kapag meron daw sumampal sa pisngi mo, iharap mo pa yung sa kabila. Alam ko ugali mo. Sabi mo, lintik lang ang walang ganti. Diba? Yung bang gusto mo din gumanti kapag sinampal ka, tama? Hello, amen? Ba't asan yung mga boys? Kanina, dito sila. Asan yung mga boys? Lumabas sila? Okay, sige. If someone slaps you on one cheek after the other cheek also, sabi niya dito, if someone demands you, parang nakulangan siya. Ang sabi niya dito, kapag merong sumampal sa'yo dito sa pisngi mo, iharap mo yung sa kabila. Kapag merong kumuha sa coat mo, okay? Kapag ninakaw yung coat mo at kinuha sa yung coat mo, ibigay mo pa daw yung jacket mo or yung damit mo. Amen?
Ganun po yung gusto makita ng Lord sa'yo. So, we need to be gentle in dealing with people. Pangalawa, be gentle in dealing with problems. Sino po dito ang may mga problema, mga kapatid? Amen? Sino po dito may mga problema? Amen. Okay. Be gentle in dealing with problems. Kanina, tao lang. Alam niyo po ba na hindi tao ang problema natin? Okay? Sometimes, it's our attitude. Kaya kailangan mong matutunan yung 9 fruit of the Holy Spirit. Kailangan mong malaman kung ano yung sinasabi ng 9 fruit of the Holy Spirit. Kasi ang banal na Espiritu ang tutulong sa'yo para ma-overcome mo ang lahat ng ito. Amen? Tingnan niyo ito. In John 14:1, don't let your hearts be troubled. Trust in God and trust also in me. Sinong nagsalita dyan? Si Lord. So wag mo daw pong hayaan ng iyong heart ay magkaroon ng troubled or mapanghinaan. Amen? Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng problema. And most of the time, come on, most of the time kapag may problema ang isang tao, ayaw niya nang lumapit kay Lord. Tama? Ang hirap lumapit kay Lord kapag may problema tayo. Pero sabi ng Panginoon, dapat kapag meron kang problema, wag daw mapanghinaan ang iyong puso, kundi magtiwala ka. Sabi ng Lord, tingnan nyo ha, trust in God. At sabi ng Lord Jesus Christ, magtiwala din kayo sa akin. Hindi sa akin ha, si Lord mismo ang nagsasabi. Sabi niya, trust in God, magtiwala kayo sa aking Ama, at magtiwala din kayo sa akin na sinugo niya, which is our Lord Jesus Christ. Kaya kapag may mga problema kayo, may mga pinagdadaanan kayo, magtiwala kayo sa Panginoon. Amen? Palakpan po natin ang ating Lord. In Matthew chapter 11 verse 29, dito na po tayo maglalast. Pwede po ba nating basahin ng malakas? 1, 2, 3, go. Sino po yung mga magsasaka dito? May I see your hands na nakapunta na ng bukid? Ano na ang Tagalog ng yoke? Ajay kastoy ngay netin wang sangol, okay? Ilocano ba Ajay? Wens. Sangol basta sangol, adyan na. Okay? Ang sangol po mga kapatid, yung nilalagay dito sa may leeg ng mga baka, tapos merong tali na panghila ng karwahe o yung may mga gulong. Tingnan nyo ito ha. Take my yoke upon you and learn from me. Alam nyo po ba nung unang panahon? Look at me. Nung unang mga panahon, kasi ang yoke ngayon ay isa na lang. Isa na lang yung yoke ngayon, nakaganyan na lang, okay? Pero nung unang mga panahon, come on, nung unang mga panahon, dalawa yung yoke na yun magkatabi. Sa yung mga hinihilan nilang karwahe, tingnan nyo yung, i-check nyo kung ano itsura ng yoke ngayon at yoke noon. Ngayon, iisa na lang kasi kayang-kaya ng isang kalabaw. Pero noon, dalawa yung yoke. Okay? Which means, ikaw yung magbubuhat ng isa at yung isa, si Lord. Amen? Dalawa noon ang nagbubuhat or naghihila, dalawang kalabaw noon. Pero alam niyo po ba, ang sabi ng Bible, take my yoke upon you and learn from me. Matuto daw tayo sa sinasabi ng Lord, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Kapag ikaw po nahihirapan na, dahil sa dami ng problema, kapag ikaw po ay maraming pinagdadaanan na hindi okay, kapag pamilya mo ay hindi okay, lubog tayo sa finances, maraming mga hindi mabayaran na utang, maraming mga sakit, maraming mga problema, maraming pinagdadaanan, may mga taong ayaw makinig sa'yo. Sabi lang ng Bible, take my yoke. Isuot mo ang yoke ng Panginoon, kasama ang Panginoon. Alam niyo yung footprints in the sand? Di ba yung footprints in the sand? Nung una, 2 yapak ang nakikita, bali 4, di ba? Pero nagkaroon na siyang problema, iisang pares na lang ng yapak. Sabi niya, Lord, bakit mo ako iniwan sa gitna ng problema ko? Bakit mo ako iniwan sa ganitong sitwasyon na pinagdadaanan ko? Pero anong sagot ng Lord? Sabi niya, Son, hindi mo yan yapak. That's not your footprints. That's mine. Buhat-buhat kita. Amen? Yung sabi ng Bible,
Lumapit lang tayo sa Panginoon. Sa lahat ng pinagdadaanan mo, bubuhatin tayo ng Panginoon. Amen? Kaya sabi niya, trust in me. So paano ka nagtitiwala kay Lord kapag sa ganitong pagkakataon? Paano ka nagtitiwala sa Panginoon sa mga pinagdadaanan mo ngayon? Sa kawalan, paano ka nagtitiwala ngayon sa Panginoon? Sa iyong karamdaman, paano ka nagtitiwala ngayon sa Panginoon? Pwede po ba tayong tumayo sa presence ng Lord? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ang sabi ng Lord, for I am gentle and humble in heart. Sino po dito nabubuhay siya na maging katulad niya ang Panginoon? May I see your hand? Ako lang ba? Tayo lang po ba? Kayo po dyan. Dapat lahat tayo, mabubuhay tayo, tutuparan natin ang Panginoon. Amen? Hello? Kaya isang paalala ng Lord sa atin for tonight. Sabi niya, lapit tayo sa Panginoon. Ano man pinagdadaanan mo, ano man pagsubok mo, ano man yung nangyayari sa'yo, it's time for you na magsabi sa Panginoon. Because God is here, He's gentle and humble also para pakinggan tayo lahat. Amen? Are you ready na magsumbong kay Lord? Nagsusumbong pa ba kayo kay Lord? Ako most of the time, nagsusumbong ako kay Lord. Lord, di po nakikinig tong anak mong ito. Amen? Lord, di mo pa sinasagot tong prayer ko na to. Lord, wala na po kaming ganito. Most of the time, nagsusumbong ako kay Lord. Yung bang kinakalabit ko si Lord. Kaya ngayong araw na ito, ngayong gabi, it's time for us na magpapansin kay Lord. Sabihin mo lahat with a gentle heart. Lahat ng pinagdadaanan mo, lahat ng may sama ng loob sa'yo, Lord, these are those people na may sama ng loob sa akin. Natutunan natin ngayon na gawan natin sila ng tama, then do it as soon as possible. At si Lord, sabi ng Bible, pagpapalain ka niya ng lubusan. Amen? Amen? Sino po dito gusto umangat ang buhay? So, kung gusto mong gumanda ang buhay mo, kung gusto mo na umayos ang buhay mo, kung gusto mo na mag-flow ang pagpapala ng Lord sa'yo at sa pamilya mo, kailangan mo magkaroon ng gentle heart. Balik nga natin sa tema ko, anak. Ibalik mo nga sa tema ko. Kaya nilagay ko itong breaking walls with gentleness. Amen? Ganito siya. Kapag ito, halimbawa, hindi ako makapunta dito sa inyo because of this wall. Right? Kahit anong gawin ko, hindi ako makapunta dyan. Maliban na kung itutulak ko ito. Kaya ang sabi ko dito sa preaching ko for tonight, we need to break these walls. We need to remove all things na alam natin sumasagabal sa plano ng Lord sa atin. Lahat ng lahat ng galit mo, lahat ng mga ginagawa ng tao sa'yo, alisin mo lahat yon at mag-focus ka sa sinasabi ng Lord sa'yo with that gentle heart. Amen? Kapag kasi meron tayo sa'yo ang gentle heart, you're able to do things, greater things na sinasabi ng Lord sa atin. Are you ready? Are you ready? So right now, while we are worshiping, kayo po na nandyan sa mga upuan, start praying at sabihin mo, Lord, break every walls na meron sa aking buhay. Lord, break every hindrances na meron sa aking pamilya. Lord, i-break niyo po lahat ng mga bagay na sumasagabal sa pagpapala mo sa akin. Lord, with a gentle heart, andito ako. Are you ready? Come on. While we are singing, just pray right now. Magsumbong ka kay Lord. Isumbong mo lahat kay Lord. Lahat ng umaapi sa'yo. Isumbong mo lahat kay Lord. Lahat ng problema mo. Isumbong mo lahat kay Lord. Lahat ng pinagdadaanan mo. Because God is listening to you right now. Come on, just worship Him. Just worship Him. Here's my life. Let it be a living sacrifice.
Come on, those people na nandyan sa upuan, it's time for you to pray. It's time for you to talk to our God. At it's time for you na magsumbong kay Lord. Come on, open your mouth at sabihin mo, Lord, these are my trials. Lord, ito yung mga panalangin ko. Lord, ito yung mga nang-aaway sa akin. Lord, I bless them. Come on, come on. Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrender into your hands. I surrender. I give it all. Lord, we offer everything to you, our God. Come on. Come on, over to our God right now. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living. Pwede ba natin itaas yung kamay natin kay Lord while singing this song? Come on. Lord, here we are. Let it be a living sacrifice. All that I am, surrender into your hands. I surrender. Here I am. Jesus, let your will be done in me. Thank you, Lord. All that I am, surrendered into your hand. I surrender. Here's my life. Let it be a living sacrifice. All that I am, surrender into your hand. I surrender. Here I am. Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrendered into your hand. I surrender. Lord, maraming salamat sa oras na ito. Salamat po dahil bibigyan niyo po kami at binigyan niyo na po kami ng gentle heart, Panginoon. At patuloy, O Diyos, na mabubuhay kami ng ayon po sa iyong kalooban. Lord, we offer to you our lives. We offer to you everything. Lord, we offer to you lahat, Panginoon, na kailangan may offer sa aming buhay. Even our attitudes, our character, Lord, let it be a pleasing sacrifice sa inyo, Panginoon. Marami pong salamat. Itinataas ka po namin sa oras na ito. In Jesus' mighty name we pray. We say amen. Amen. God bless po sa ating lahat. Pwede tayo po sa presence ng Lord. So, God is good and all the time. So, before po natin ibigay ang ating mga offering po, just want to encourage every one of us na sa ating pagbibigay, dapat i-apply natin yung fruit of the Holy Spirit. Kapag nagbigay tayo, dapat hindi tayo napipilitan, hindi tayo yung nagbibigay ng
may hinihintay na kapalit kaagad. We should always give na namomotivate tayo by love. Sabi nga sa Bible in 2 Corinthians chapter 9, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So yun lang po, just want to remind everyone na God loves a cheerful leader and God always sees what's in your heart. So tayo po tayo at ibigay na po natin ang ating mga offering. Amen and amen. Amen. Yung the best na palakpak naman po natin para sa ating Panginoon. Amen. Ang ganda ng world. Kailangan natin maging gentle lagi. Amen po ba? Amen. So, yun announcement lamang po. Tomorrow na po ang ating last na pangsimbang gabi. Kaya let's encourage one another na pumunta at umattend po bukas, 6:30 pa rin po tayo ng gabi. And also, let's welcome po lahat po ng mga visitors from Baguio, mga family po ni Pastor Osmar, yung mga nandito po sa gilid. Also sa mga nandun po sa likod. Welcome na welcome po sa Life Giver. You're always welcome po. Ayan. So yung may mga bago po ba tayo? Amen. Kung wala po, yan, tayo na po tayong lahat. At tayo po yung mananalangin. Let's bow our head, let's close our eyes, and let's pray. Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupurit sinasamba ka namin, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong salita na siyang napakinggan po ng bawat isa sa amin. Naway, mai-apply po namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Lord God, kung kami po'y nahihirapan, continue to remind us with your word, Panginoon. And I pray that sa amin pong paghiwa-hiwalay mamaya, Panginoon, Lord God, protektahan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, also sa aming pagkain na naihanda, Panginoon, i-bless mo po ito na magsilbing kalakasan ng bawat isa sa amin, i-bless mo po lahat ng mga nagpro-provide, sa lahat po na nag-provide ngayong gabing ito, i-bless mo po sila, Panginoon, pagpalain niyo po sila, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan, pwede na po tayong pumunta doon sa may gilid at humingi po ng pagkain. God bless po at sa mga uuwi na po, ingat po tayo. Hindi pa po pala tayo uwi. Ay, sorry po. Hindi pa po muna tayo uwi kasi naalala nyo po ba na walang nangyari kahapon ng gabi? I mean, may nakalimutan tayong gawin. Raffle. Very good. Dito, share with Dad John sa iyong